Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 13, talatang 36 hanggang 37. Ito po ang sinasabi. Nagtanong si Simon Pedro kay Jesus, Panginoon, saan po kayo pupunta? Sumagot si Jesus, sa ngayon ay hindi ka makakasama sa pupuntahan ko. Pero susunod ka rin doon balang araw. Nagtanong pa si Pedro, Panginoon, bakit hindi ako maaaring sumama sa inyo ngayon? Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagarawan. At sa umagang ito, Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos. Patuloy mo silang hawakan, ingatan, pagalingin sa mga karamdaman na kanilang tinataglay. Salamat, O Diyos, dahil Panginoon kaming nakapagpapagaling kahit anong klaseng karamdaman. Ito man ay maging diabetes, cancer, high blood, at iba pa, Panginoon. Salamat na meron kaming Jehovah Jireh na siyang patuloy na nagpapagaling sa mga karamdaman, lalong-lalo na sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat. Gayon din po, Diyos, patuloy naming ipinagkatiwala sa inyo ang aming mga buhay. Lalong-lalo na, Panginoon, na nalalapit na po ang aming eleksyon dito sa aming bansa. Panginoong Diyos, huwag mong hayaan, Panginoon, na manaig ang kasamaan ng aming bansa. Ang leader, mga tumatakbong leader, Panginoon, bagkus gamitin mo po ang iyong banal na Espiritu upang pumili ang aming mga kababayan ng nararapat para sa aming bayan, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng karunungan para kami ay maghalal ng nararapat namin ihalal para sa bansang Pilipinas, Panginoon. Panginoong Hesus, gayon din po patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mong ingatan ang aming mga kababayan dito, O Diyos, ang mga OFW. Ilayo mo po sila sa kapahamakan doon sa ibang bansa. Bagkus proteksyonan mo sila sa mga masasama, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, sa umagang ito, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Panginoong Hesus, dalangin ko din ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal ng Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos
at tagapagligtas. Amen. So ang pamagat po ng ating pagbulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay titira ba tayo sa mansyon sa langit? Yan. Titira ba tayo sa mga mansyon sa langit? So, nung gabing bago ipako si Jesus sa krus, sinabi niya sa kanyang mga alagad na iiwan niya sila at hindi sila maaaring sumunod sa kanya. Itinanong ni Pedro kung saan siya pupunta at kung bakit hindi sila makakasunod sa kanya. At binigyan sila ng katiyakan ng Panginoon Jesus na makasunod din sila sa bandang huli. Sinabi ni Jesus, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ayon sa Juan 13:36-37, Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Ayon sa Juan 14, talatang 2-3. Mga anak, sandali na lang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, pero gaya ng sinabi ko sa mga pinuno ng mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nagtanong si Pedro o Simon Pedro kay Jesus, Panginoon, saan po kayo pupunta? Sumagot si Jesus, sa ngayon ay hindi ka makakasama sa pupuntahan ko, pero susunod ka rin doon balang araw. Nagtanong pa si Pedro, Panginoon, bakit hindi ako maaaring sumama sa inyo ngayon? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay doon. Nagbigay kalituhan sa marami ang pananalitang ito ni Jesus dahil sa pagsasalin sa King James Version sa salitang bahay at mansyon. Ayon sa Juan 14:2-3, ang salitang Griego para sa salitang bahay ay nangangahulugan na tirahan. Literal man o figura ng pananalita at implikasyon ay nangangahulugan na isang pamilya. Ang salitang Griego na isinalin sa salitang mansyon o sa mga silid ay literal na nangangahulugan na ang kondisyon ng pananatili o paninirahan. Kaya kung unawain natin mga kaibigan, ang orihinal na salitang Griego, sinasabi ni Jesus na sa tahanan ng Diyos o sa langit ay maraming mga tao ang magsasama bilang kabilang sa pamilya ng Diyos, sa tahanan ng Diyos sa langit. Ang mga Kristiyano ay titira sa presensya ng Panginoon. Hindi ito katulad ng ideya ng mga panlupang mansyon sa gintong lansangan. Sa kalimitang pagkahulugan ng mga tao sa pananalitang ito ni Jesus.
Naghanda si Jesus ng isang lugar, mga kaibigan, sa langit para sa kanyang mga tinubos. Para sa atin, no? Para sa mga anak ng Panginoong Jesucristo. Para sa mga lumapit sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya at inihanda ng banal na Espiritu para sa kanilang lugar sa langit. Sinasabi sa atin sa pahayag, Kabanata 7, talatang 9, narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. Muli, sa talatang ito, makikita ang pangitain ng maraming tao magkakasama sa langit at hindi naninirahang magkakabukod sa mga mansyon sa langit. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa ating lahat. Ayon sa Juan, Kabanata 14, 1-14, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinaksabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama na masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit, ang Ama na nanatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. Sapagkat babalik na ako sa Ama at anumang hilingin niyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Manalangin tayo.
Amang makapangyarihan na nasa langit, kami po'y humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, sadya man o hindi sadya. Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat, dinggin po ninyo sa ang aming mga panalangin. Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming mga pag-asa, at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po sana kami, Panginoon, na mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, ipinapanalangin po namin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.